Amen and amen. Napakabuti po ng Panginoon, habang atin pong pinagnilalayan yung awit, biyaya, no? Yan po ay habag, awa, pag-ibig ng Diyos. Na kung saan yan po yung hindi natin pinagtrabahuan, hindi po natin binili, hindi natin karapatan, ngunit ito po ay binigay ng Diyos. Po yung kanyang pong pagpapatawad, yung kanya pong pag-ibig sa atin, na kanyang hindi ginantihan ng kasamaan ng ating kasamaan, kundi bagkus ay pinili niya, mga minamahal ko, na pagpakitaan tayo ng kagandahang loob at pag-ibig na sa pamagitan po ng kanyang pagsusugo sa kanyang bugtong na anak, pagkamatay ng ating pong Panginoon Jesus. Ito po ay ating pong nasumpungan, na marapat lamang na atin siyang purihin, pasalamatan, sambahin at paglingkuran, sapagkat tunay na walang iba na kagaya ng ating pong Panginoon Diyos at natatangi ang ating pong Panginoon. Magandang morning, happy Sabbath everyone, malipayong adlaw na ipagpahulay, at sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga rin, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ano mang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay lagi na lamang sumagi sa inyong ala-ala na kayo po'y minamahal ng Diyos. Siya po'y lubos na magmamalasakit na nagnanais na kayo po'y pagpalaing mainam. Magsama-sama po tayo na sa loob ng isang oras ay simulan po natin ang ating pong araw. Nauunahin natin ang ating pong Diyos, put God first and you will never be last. At tayo po ay magsama-sama umawit papuri, manalangin, at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang pumuli ang lingkod kay Kristo, kasama po ang ating pong mga kamanggagawa sa ating pong Google Meet, ay magsama-sama po tayo na bumuo na natatanging pagkipag-usap sa Diyos, nahahantong sa isang malalim at makabuluhan at tunay nga na relasyon na pangmatagalan sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Ating binabati po ang ating mga kamanggagawa, Ate Lita, Sister Marical, at ang inyong pong mga pamilya. Kung meron man po kayong gustong i-shoutout, ito po ang pagkakataon. Sige po, kung meron po kayo i-shoutout, go ahead po. Showers of blessing po and happy Sabbath mga kapatid, mga kaibigan sa Facebook Live at Google Meet. Nawa po ay mag-join na po tayo kasama ang ating pamilya. Gising-gising na po because every morning is a blessing po ng ating Panginoon, at ganoon din po salamat din po sa mga lahat ng bumati sa akin kahapon. God bless us all po. Amen and amen. Thank you so much sa pagtugon, Sister Maricar. At binabati rin po natin ang mga nasa FB Live na ngayon ay bumati. Ang sabi ni Sister Melda, showers of blessing to all. Happy God first morning, everyone. Happy, holy, blessed Sabbath to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. Thank you for watching. Thank you for your support on our ministry. God bless us all. Opo, ating binabati rin po yung ating pong mga viewers ng YouTube. Opo, paalala lang po, meron na po tayong YouTube channel. Ang pamagat po ay God's Messages of Love Ministry. At para madali niyo po ito mapuntahan, paki-type lang po ang morning devotional. Pagkatapos yung unang upload po natin na video ay yung pong mahal ka ni Jesus. At right away, kapag iyan po ay sinearch nyo, ay lalabas po yung video. At pakipindot lamang po yung pong ating pong channel mismo, yung page. Po, ay pakitingnan niyo po yung God's Messages of Love Ministry, at makisubscribe dyan po. At mag-iwan ng like, at pakipindot din po yung ating pong notification bell, upang sa gayon ay ma-update po kayo kapag meron po tayong mga bidyong ina-upload. Actually, madalas po nating ina-upload agad-agad yung ating pong mga video. At po pwede nyo po doon i-browse yung pong mga luma po, para madali nyo po itong kung gusto nyong ulitin, ay maigi po na iyon ay inyo pong gawin. At naman maging pagpapala po sa inyo ang inyong pong panonood. At sinisikap po natin na medyo i-compress ang mga video, at tinitingnan po natin kung paano natin i-edit.
Okay, sapagat nagpapasimula pa naman po tayo ay nasa birth pains pa tayo. Tiyaga-tiyaga lang po at paki-pray niyo po. At atin pong binabati rin Sister Gemaline Haylar at ang kanyang buong family. Good morning to all that Jesus command us. Happy blessed Sabbath to all. Amen and amen. At kaya hindi si Ate Mary, sabi niya, Happy blessed Sabbath day. God bless us all. God bless the family. Amen. At ganyan din si Sister Mary May Espiritu, kasama rin po natin. At happy Sabbath po sa inyo, Sister Mary May, at sa inyong pong buong family. At kamusta po sa ating pong mga kapatiran ng Ipag Church? Thank you so much sa inyong pong patuloy na pagsuporta. At ganyan din, God bless po sa inyo. Good morning po mga kapatid, happy Sabbath. Yan ang po ang pagbati si Sister Mary May. At ganyan din ay ating pong binabati Sister Leia Gumayagay. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At si Ate Pereyes, good morning! Happy Sabbath! Paki-shoutout Lucky GC. Pinapasahan ko tuwing umaga. Opo. Ayan. Shoutout po sa inyo, mga ating pong mga kaibigan. Mga magigiting nating bagong bayani. Ang ating pong mga security guard. Po. God bless po. Ingatan kayo ng ating pong mahal na Diyos at nawa habang inyong pong pinakikinggan ang programa ay ang pagpapala ng Diyos ang subay niyo po at masumpungan nyo na mas malapit ang inyong pong relasyon sa ating pong mahal na Panginoon at ngayon din mas malapit ang inyong mga relasyon sa inyong pong mga nakakasalamuha. Thank you Sister Pes sa inyong pong patuloy na pag-share. At yan din ay binamati natin Sister Emma Halos Doniego at ang inyong pong buong family. Kamusta po kayo? Ang sabi ay Happy Sabbath mga kapatid. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyong pong mga pagbati. At hayaan nyo na ilan ay ating pambatiin ng mga nanonood, nag-share at ang mga nagkomento ng video kahapon. At happy viewing po sa inyo, happy Sabbath, and God bless po sa inyo yan. Si Sir Raul Di Castro, Sister Biolis Paragera, Sister Jennifer Casimo, Sister Joy Villarosa, Sister MJ, gayon din po si Tita Gloria Garcia, Sister Arsenio Marioles, si Ate LCA Plaza, si Brother Adalberto Orsanes, at gayon din po si Manang Melda Gustilo, Sister Eunice Lims, Brother Jerome Dotima, Sister Jillian Espiritu, Sister Giselle Perona, si Nanay Aurora all the way from Georgia, at gayon din po si Yel Mangabat, at gayon din si Sister Janet Maravillosa Hinampas, at si Brother Julius Corpus, natin pong nakasama kahapon. Pagaling po kayo at patuloy namin kayong idinadalangin. At gayon din po ating binabati ang kinabibilangan po nating distrito, ang South Bataan District, at binabati po natin ang ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din po ang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales sa mga churches, pangunan natin pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At gayon din, binabati din natin ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Kembaut Galarte, Santos Clan ni Sister Melda. At gayon ang ating mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gumising na at halina po at inaanyayahan namin kayo muli na tayo po ay magsama-sama sa simulan ng tama ang ating pong araw at sisimulan natin yan na una ang ating Panginoon. At gayon din natin pong binabati rin ang ating mga sponsors and followers. And thank you so much po sa inyo. At gayon din naman ating pong binabati ang ating pong mga sharers. At may God bless you po. Sila Sister Jennifer Casimo, Sister Pelis Solapsi, Ate Sarah Lim, Ate Eddie Jones, Tita Lodet, Sister Mary May Espiritu, Ate Sense Talita, Ate Juby, Sister Nora Arana, Ate Tessa Robert, Sister Maylin Basaya, yun. Okay, yun lang po, no? At marami po ang maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. Sa pagpapatuloy ng ating pong pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan, umawit po tayo may nagagalak ang ating pong puso sa ating pong mahal na Diyos at patuloy na ating pong decide sa ating mga sarili na kung saan ay tayo po ay susunod sa ating pong mahal na Panginoon Jesus. I have decided to follow Jesus. Ating pong awitin.
Wait lang po medyo matagal siyang mag-response. Sa ating pong panimulang awitin, umawit po tayo na may tunay na pangailangan at pag-anyaya. Ang Come Holy Spirit, I Need You. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu at Tuhanan, ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos at tagapagligtas ng aming buhay. Ang pag-ibig mo'y wagas at di nagmamaling doon ngayon at magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos na mahabagin, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mapagmahal at nagbibigay lahat ng biyaya. Sa umagang ito, kami po'y nanginang tawad sa inyong pagkakasala, limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa.
Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa, kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Kayo po, dalangin po namin sa mga may mga kaarawan ngayon, kay Jepoy Luna, ganoon din naman kay Ate Mimosa Enriquez at kay Juniel Musinabre. Patuloy niyo po silang pagpalain na marami pa pong kaarawan ang dumating sa buhay nila. Maranasan nila na kayo ang Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay. Maraming salamat din po Panginoon sa pagpapagaling niyo kay Tita Peli na siya po ay nakalabas na sa hospital. Patuloy niyo po siyang tulungan na patuloy na kagalingan. Ganun din naman po. Maraming salamat din po kay Ma'am Amelia Soriano sa pagtulong niya sa Lamau Mission Group. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Magamit po ito sa inyong gawain. Bigyan po siya ng mga biyaya pagpapala ng gagaling sa kalangitan upang maging pagpapala sa iba. Kung kami po ay nakatagpo ng kahabagan at kauwan sa inyo, Panginoon, maari po ba pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, Ate Milag, si Nanay Susan, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Remark Mercado, si Monique Angeles, si Kuya Winfred Mocodompis, ganun din naman si Brother Julius Corpus na may mild stroke, patuloy na kagalingan sa ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nanay Agpilan, Tatay Faustino Palayo. Ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Ate Mila Abriera, si Tatay ni Sister Jenny, si Alexa Berador, TJ Marcelino, Bert Urbanos, Ana Teresa Manila, si Sister Nancy Arrohado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanyang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Rising, kay Willie Marquez, kay Nanay Giging, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy po siyang makalakad na. Binabilangin din po namin sa inyo si Tito Ruel Lopez, Tatay Mando Cañas, si Kuya Benny Doñego, Brother Jam, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Adin Dutimas sa kanilang kalusugan. Ganun din naman si Sister Angie Dutimas, si Auntie Vic Fernandez, si Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay. Patuloy na kagalingan kay Nanay Juanita Kabakungan, kay Nanay Esther Kaibigan Tapian at sa kanyang mga apo, kay Nanay Baby Benitez, kay Tita Mary Apilan, kay Mama, kay Nanay Josepina. Patuloy na kagalingan kay Ate Edith at kay Kuya Mitch sa kanilang karamdaman, kay Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Jubilia Rosa, Nanay Melody Polorin, Engineer Homalong Joshua and Libe Roche, kay Sister Jessa, sa anak ni Ate Marlene Ligas, pinamay sleep disease sa asawan si Kuya Rapi, si Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, si Kuya David Jones, si Tita Lita Baluyot, Ate Lelia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Perel at sa kanyang ating si Sister Lizelle Timario. Patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman, kay Ate Sarah Marique, kay Rebecca Pilayo, kay Kuya Jack Lord Diego, kay Roda Dawal na may heart problem, kay Nanay Meli Pogosa, kay Nanay Lucy, kay Ate Minda Aquino, kay Ate Marina Langrio, health and healing and recovery sa naranasan niyang operation at kalusugan sa kanyang buong pamilya. Ganun din naman kay Kuya Rino Mateo, kay Ate Belis Pereguera, kay Ate Rosemary Pilina, kay Nanay Linda Custodio, kay Ate Pereyes, kay Marvin Robosa, kay Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan, Sister Queenie Kudungka, health and healing and recovery, kay Gerald Logo, Sister MJ, health and healing and recovery, kay Kuya John Villarosa, ganun din naman kay Sister Jeng at kay Sister Donna sa kanilang karamdaman, kay Tatay Ricora Vito Bacobe, matuloy niyo po silang pagalingin. Dalangin din po namin Tita Nene, Tito Ruben, si Melissa Infancy na may brain bleeding, si Tatay Moises Pasea, si Yola na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo, patuloy na kagalingan. Ganun din naman kay Tita Pele, patuloy na kagalingan na siya po ay makarecover ng tuluyan. At dinadalangin din po namin sa inyo si Kuya Dante at si Kuya Ernie, si Matthew Tusi na makapagsalita na, si Skyrel Gabriel, makalakad na po siya at makapagsalita, si Pastor Ray Escabosa sa kanyang operation na way maging successful po ito. Dinadalangin din po namin sa inyo si Nanay Lolita Kabutahe, si Ate Josephine Irog, si Mariel Samonte na nasa ospital. Sila po inyong tulungan na sila po makalabas na po doon. Sister Laura Padilla, Nanay Rosalina Miranda, health and healing and recovery sa naranasan nilang operasyon. Ganun din naman po kalusugan kay Ate Nora Arena, kay Abby, kay Sister Sol, kay Brother Tolitz, kay Sister Mina, sa kay Jerome na anak ni Ate Tina Lat na naaksidente. Patuloy po siyang bigyan ng kagalingan.
kay Brother Marlon Diego sa kanyang kalusugan, ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit, patuloy niyo pong gawaran ng inyong mapagpalang kamay mula ulong ng talampakan, basbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain at detalye sa kanilang katawan, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan. Blessing sa aming morning devotional, 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo po pagpalain sa umagang ito. Ibalik siksik din umapo ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong gawain. Kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Manugang at Apo natin Mindakino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon. Inyo po silang patnubayan. Edwin Garcia, si Hazen, si Morbe Roque, Yonica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumuyagay, ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peri, ganun din ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla, si Kylo, si Kathleen, panumbalikin sa pananampalataya, si L.A. Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace, Sister June Algomido, Kevin Salvario, and Chris of Wait, blessing and guidance, kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena, at kay Lolo Romy. Ganun din naman ang mga may pinagdara ng problema, magandang pahasanin nila sa tulong niyo, Panginoon, maresolba po ito. Tatawalin ang balik ko kay family, Arlen Lambosa, Paluyot family, Sister Mylene Basaya, Basaya family, Tati Tina Lat, Sister Sheila Albanzas, ganun din naman po si Sister Annalyn Puntod, at si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge, at si Ate Judith at ang kanyang asawa, si Dayan, at ang Santa Cruz Day Church magkaroon ng peace and unity. Si Jester Joy ng Paz, naway siya po ay makapasa. Dinadalangin din po namin sa inyo ang Bible student and newly baptized sa Barangay Tambo Music and Ministry, guidance and protection and blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu, sa buong pamilya Lamang Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ang Crusade sa buong mundo niyo po itong Patnubayan, ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ, at ang mga bagong binyagan sa Lamao, at ang si Pastor Ian Pulisita sa kanyang buong pamilya. Sa Patnubayan niyo po sila sa kanilang mga gawain doon, ang CLPM at ang lahat ng kawan ng manggagawa. Inyo po silang patnubayan, at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahira ng langis ng kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang kanyang sasalita ay maging pagpapala sa bawat isa. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Binabati po namin kayo ng maligayang araw ng Sabat sa umagang ito, ang pagpapala ng langit ng siyang maranasan. Lukuban niyo po kami ng libo-libo ang kailan sa amin gagabay hanggang makatapos ito pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Yan, mga salamat kay Sister Imelda sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Purihin natin, pasalamatan natin at ating sambahin ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig, may-ari ng lahat. Maging buhay natin ito'y Kanya. Kaya marapat lamang, mga minamahal ko, na atin pong ibigay ang karampatang papuri, pagsamba, pasasalamat, at yung atin pong respeto at paggalang, gawaing paglilingkod sa ating pong mahal na Diyos. At tunay nga, sa umagang ito, nasumpungan natin ang katotohanan ng kanya pong pag-ibig, na kung saan ay pinagpakitaan tayo kagandahan loob sa pamagitan ng pagpapautang sa atin ng buhay. Tayo po'y gumising, taglay ang buhay na regalo. Kaya nga po atin po siyang katagpuin ngayong umaga, may kagalakan sa ating mga puso. Kaya tamang sabi ng buting apostol, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Lagyan ng iting ating mga labi, mamanamag ko, sapagat sino sa atin ang tatanggap ng magandang regalo na nakasibangot at hindi masaya. Hindi po ba dapat mas lalo natin dagdagan ng ngiti? Kapag tunay nga na isa pang pagkakataon na binigay sa atin ng ating mahal na Diyos, na tayo po yung hindi natin natapos kahapon, tapusin natin ngayon. Kung hindi tayo nakapagpapatawad at nakahingi ng tawad, ngayon natin gawin. Kung hindi tayo nakapagtalaga, ngayon tayo magtalaga sa ating pumahal na Diyos. Sapagkat hindi natin may pagmamalaki ang bukas, baka bukas ay huli na ang lahat. Huwag natin sayangin na maikling buhay sa pagmumukmuk, sa pagkikimkim ng galit, sa hindi pagpapatawad, sa kalungkutan at sa kabiguan. Ngunit atin pong gamitin ito sa kalwalhatian at kapurihan ng ating pong mahal na Diyos. Atin po binabati ang ating po mga kamanggagawa sa pamamagitan ng Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, happy Sabbath, Sister Nora, at sa iyong po buong family. Magandang umaga po sa lahat. Sister Maricar, Sister Imelda, Brother Marlon, Ate Edith. Magandang umaga po sa lahat. Happy morning devotion and happy Sabbath. Praise God.
sa panibagong buhay na pinagkaloob niya muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Amen and amen. Thank you, Lord. Atin pong binabati din ang ating pong mga kasama ngayon sa FB Live. Ano po, ating binabati si Sister Leani Gregorio Evangelista. Happy Sabat po mga kapatid. God bless us all. Shout out po sa mga taga Binukawan. At kamusta po kayo dyan mga kapatid. At gayon din sila Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Good morning po. Happy Sabat po sa lahat. God bless us all. At si Ate Elsie Dumenden Plaza. Good morning and happy Sabat mga kapatid. At gayon din po si Nanay Eva at Tatay Mando Caños. Ang sabi niya ay happy Sabat, God first morning po sa lahat. At si Sister Ami Escobar, ang sabi niya happy and blessed Sabat po sa ating lahat. Purihin ang ating pong may kapal sa regalo ng buhay sa mga ganito. God bless us all. Amen and amen. Okay, thank you so much sa inyong pong mga pagbati. At tayo po muna, ang oras po natin, time check, 5:55 in the morning. Yan. Kaya nga po tayo po ay gumising-gising na, bumangon-bangon na, at halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Sama ang buong pamilya, magtungo sa altar ng Panginoon na sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Emmanuel, tayo po ay sama-sama ang magsasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, handa na po kami na tanggapin ang inyong pong maagang mensahe ng pag-ibig. Masumpungaw namin ang inyong pagtuturo, ang banal niyong Espiritu, ang masaganang takal po nito, ang inyong igawad sa amin, ang huling ulan na magbibigay kapangyarihan upang baguhin ang aming pong buhay, na magkaroon kaming kahandaan na sa iyo ay sumaksing may katapangan, at tumanda kami sa nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoon Jesus at mahihanda rin ang aming pong kapwa-tao. Nawa kayo ang siyang aming makasama ngayon. Nawa ang buksan ng aming pong unawa, ang aming pong puso ay matanggap at ikabuhay ang lahat ng iyong pagtuturo para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin at ikababanal ng aming pong mga kalagayang espiritual. Nawa o Diyos ay ang inyong mga anghel din ang italaga upang kami po'y bantayan at ingatan, huwag kami mapasok ng tukso at makayari na kayong natataas at naluluwalhati kayo at kayo lamang dakilang Diyos, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng ang Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, ating po binabati, Brother Dong. Good morning sa inyo. Happy Sabat. Okay, hayaan niyo po natin pong i-share sa screen ang atin pong babasahin ngayong umagang ito. Okay? At minsan pa, ang pakiusap po ay samahan po natin ng paggamit ng ating pangatwiran habang tayo po ay sumusubay-subay sa pagbabasa. Atin pong alamin, intentional, hanapin po natin ang mensaheng nakapaloob sa ating pong mga binabasa at ay samahan po natin ng napakaraming prayers, mga minamahal ko, na kung saan ay ating idalangin na maging totoo sa buhay po natin ang atin pong mga aralin. Ngayong umaga, ang pamagat, isang kaibigan sa malinis na puso. Hunyo 28. Ang sabi po, muli ito po ay mula sa Beatitudes, ano po, o yung pong mga mapapalad. Ang sabi po ay mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan po. Napakahalaga ng ating pong pag-aaral na ito sapagkat everybody wants to go to heaven. Ano po, mga minamahal ko, ay kasi kung hindi po natin gugustuhin ng heaven, ibig sabihin lamang, ang gugustuhin pa natin yung kabaligtaran. Abay, sigurado naman ako, wala pong gugusto sa inyo sa kabaligtaran niyo na siyang impyerno o dagat-dagat ang apoy. Eh, lahat po tayo gusto natin ang langit. At ang langit, nandun po ang ating pong mahal na Diyos. Upang makita natin pong Diyos, ang sabi po dito, malinis na puso. Okay, ating pong tingnan, no po, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang dalisay na puso ay makikita ang Diyos. Habang ang lahat ay titingin kay Kristo bilang isang hukom, ang dalisay sa puso ay titingnan siya bilang isang kaibigan. Opo, lahat po yan, yung pong mga binanggit na hukom, ating manlalalang manunubos, tagapagligtas, hari ng mga Panginoon, yan po ay laging nakakabit sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pero ang pinakamaigi na atin pong maging damdamin, yung atin pong pagiging kaibigan ng ating pong mahal na Panginoon.
at bilang ating pong kuya, ano po, sapagkat siya'y kabilang sa lahi ng tao. Ano po, nandun sa kalangitan ay nakaupo sa trono ang ating kinatawan. Ano po, that says it all, mga minamahal ko, no? Kung anong pag-ibig meron ang Diyos sa sangkatauhan. Okay, anyway, balik tayo dito. Ano daw po? Ang dalisay sa puso ay titingnan siya bilang isang kaibigan, sapagkat sinabi ni Jesus, mula ngayon ay hindi ko na kayo tinatawag ng mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinapaalam ko sa inyo. Ang dalisay sa puso ay makikita si Kristo bilang isang kaibigan at nakatatandang kapatid. Alam nyo, napakasarap pong pakiramdaman. Ako'y habang binabasa ko yun, kinikilabutan ako. Kapag kung ating iisipin, ako personally, kung iisipin ko ito, hindi para sa akin ito eh. Hindi ko po karapatan ito, hindi po nararapat ito na maging aking karanasan. Pero salamat sa Diyos, napakabuti po niya. Ang habag niya't awa ay gayon na lamang, ang kanyang biyaya ng ating pong narinig sa awit kanina ay talaga namang ito po ay lagi nating nakikita. Ito po, tayo binigyang karapatan ng ating pong Panginoon Jesus ay siya mismo ang unang nagturing sa atin na isang kaibigan at nakatatandang kapatid. Imagine niyo, sa mga oras na tayo po ay may kagipitan, kaguluhan ng buhay, kawalang kapayapaan, kapalisahan, meron kang isang best friend na nariyan at nasa may kapangyarihan at pangwalang hanggan, nasa lahat ng dakot, alam na ang lahat ng mga bagay, may kakayanan na sa atin ay tumulong. Yan ang ating pong Panginoon Jesus. Isang dakilang kaibigan, isang tapat na kaibigan, isang nakatatandang kapatid na nakakaintindi sa atin, nakakaunawa ng ating pong mga kalagayan, at alam niya ang ating pinagdadaanan sapagkat siya mismo, maminamat ko, ay nakaranas nito at higit pa roon ang kanyang dinanas sa dinanas po natin. Yaong mga patuloy na umaasa kay Kristo para sa kanyang payo, nananalangin ng may katapatan para sa kanyang banal na espiritu, ay magdadalamhati kung ang isang ulap ay nagtatago sa kanya mula sa kanilang paningin. Ang mundo ng mga Kristyano sa panahong ito ay may hilig na tanggapin ang mga kasinungalingan ng Satanas sa lugar ng mga salita ng Diyos. Marami ang mihiwalay sa Diyos pamagitan ng masasamang gawa at hindi nila gustong makita ang Diyos o panatilihin siya sa kanilang kaalaman. Hindi nila gustong makita ang Diyos nang higit pa kaysa kay Adan nang itago niya ang kanyang sarili mula sa paglapit ng kanyang makalangit na Ama. Dapat tayo umasa kay Jesus bilang ating tanging pag-asa para sa pag-alis ng ating mga kasalanan sapagkat sa Kanya ay walang kasalanan. Mga minamahal ko, tinitingnan po natin yung Kanyang sinasabi, At tunay nga na tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ay ating tinatawag ang ating mga sarili na followers of Christ o Christians, mga minamahal ko, ay marapat lamang na kung ating pong Panginoon Jesus ang ating pong sinusundan, ay tayo aasa sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan, at hindi tayo basta-basta magdedesisyon, kundi bagkos sa ating pagdedesisyon, umaasa tayo sa kanyang pangunguna, sa kanyang mga payo. Ay brother, paano ko naman maririnig ang payo ng Panginoon? Mga kaibigan ko, ang banal na kasulatan ng Biblia po na riyan, yan po ay salita ng ating pong Panginoon Jesus, at ang buong Biblia ay nagpapatotoo sa ating pong Panginoon Kristo. Diyan po natin makikita ang kanyang mga payo. Diyan po natin makikita ang kanyang pagpapahayag, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagmamalasakit, ng kanyang lingap sa sangkatauhan. Kaya dapat tayo gayon na lamang ang ating pong pagnanais na siya'y pakinggan. At tayo daw po ay nananalangin na may katapatan para sa kanyang banal na espiritu. Kaya nga po kasi bakit natin kailangan gawin ng mga bagay na yan? Gaya po ng ating nabanggit, ang kaaway na si Satanas ay gumagawa ng lahat ng kanyang magagawa, lahat ng kanyang panlilinlang, ng kanyang mga kasinungalingan,
ay ginagawa upang palitan ang mga salita ng Diyos. Imagine niyo mga kapatid, ito po, no? Ito po ay wag natin pong gagawin. Yung atin pong sa pagbasa natin ng Biblia o sa pakikinig natin ng tungkol sa Biblia, lagi na lamang ang ating pong utak ay lilikha ng kaguluhan at kalituhan na parang tila baga ang Biblia hindi dapat pagkatiwalaan. Nako, mga kapatid, pagka iyan po ang ating pong saloobin, ay nahanapan lagi natin na mali ang Biblia, na may problema po, mga kapatid ko. May problema yung ating pong pagrelasyon sa ating pong mahal na Diyos kapag ganyan ang ating saloobin. Kasi hindi magiging buo ang ating pong tiwala sa kanyang nasusulat na salita. Sa makatuwid baga, siya rin ay ating pinagdududahan mismo. Opo, kapag nagduda ka sa Biblia, pinagdudahan mo na rin po ang ating pong mahal na Diyos. Kaya nga po, wag natin gawin iyon, mga kapatid ko, no? At isa rin ang tinitingnan natin na liwanag dito, yung take away po natin, mga kapatid. Alam nyo, ang sabi po ng ating pong Panginoon Jesus sa John 3 ko yata nabasa yun. Pakibasa niyo po yung John 3, ano po. Sabi niya, ang ilaw ay dumating sa salibutan, ngunit hindi nila nilapitan ng ilaw, no? Kundi bagkus lumayo doon sa ilaw, lumayo sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo ang dahilan? Sapagkat sa paglapit sa ilaw, matatanglawan yung pong lugar na madidilim. Ano po yung lugar na madidilim na tinutukoy? Yung atin pong mga cherish na sins. Po, yung ating pong mga darling sins. Matatanglawan yon yung ating pong mga pagnanais na magpapasaya sa ating pong mga karnal na katawang ito, no? Ay mahahayag. Kaya nga lumalayo sa Diyos sapagkat ayaw pong matanglawan ang kasalanan at ayaw layuan ang pagkakasala. Kaya nga po, mga minamahal ko, kung tayo po ay dapat na umasa sa ating Panginoon Jesus, naalala ko tuloy isang kwento. Yun po yung isang kwento na kung saan ay meron isang nag-i-interview sa isang babae na naglalaro ng ahas ng mga makakamandag. Sa interview, nakita niya na yung babae ay hindi naman kailangan niyang gawin iyon para mabuhay, sapagkat siya ay may maayos na kalagayan, no po, at siya ay attractive pa nga, at hindi mo iisipin na kailangan niyang gawin iyon para mabuhay. Pero ang sabi ng babae ay kaya niya naman daw itigil ng agad-agaran yung paglalaro na yon at paglalagay ng kanyang buhay sa kapanganib, sapagkat baka kamandag ang ahas po, no? Ngunit habang ini-interview siya at pinapakita po yung kanyang ginagawa, natuklaw ng ahas, mga minamahal ko. At pinakuha doon sa reporter yung vial ng antivenom at nanginginig na sinasaksak si syringe at natapon po yung vial ng antivenom at sabi ng reporter, anong gagawin ko? Asan pa yung iba pang venom, antivenom? Ang sabi ng babae, wala na, yan lamang. Ano po sinasabi sa atin? Kung atin pong iniisip na ating mga sarili, matatakasan natin ang kasalanan, hinagkakamali po tayo. Na anytime natin gustong magbago, ay po pwede natin gawin. Magiging kagaya po tayo nung pong babae na inakala niya anytime pwede kong tigilan. Yan po ang bagsik ng kasalanan, mga minamahal ko. Kaya nga, tama ang sabi po dito, dapat tayong umasa kay Jesus bilang ating tanging pag-asa para sa pag-alis ng ating mga kasalanan, sapagkat sa Kanya ay walang kasalanan. Only in Jesus, mga minamahal ko, in Christ alone, yan po ang ating pong pag-asa. Kaya nga po, habang ating napakikinggan na Kanyang tinig, mga kapatid kong minamahal, ay huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso, bagkus ay lumapit agad sa Panginoon. Siya ay naging kasalanan para sa atin upang madala niya ang ating kasalanan. Nakatayo tayo sa harapan ng Ama bilang nagkasala, bilang kahililin natin. Habang tayo ay naniniwala sa Kanya bilang isang personal na tagapagligtas, dahil sa Kanyang merito ay may tuturing na dalisay mula sa maruming impluwensya ng kasalanan. Sa pamamagitan ng ibinilang na katwiran ng Kristo, tayo ay tinuturing na walang kasalanan. Ibinigay ni Kristo sa bawat tao ang katibayan na siya lamang ang may kakayanan tiisin ang kalungkutan at kasalanan ng tao. Yaong mga nag-aangkin kay Kristo bilang kanilang kahalili at katiyakan na nakabitin ang kanilang mga kaluluwang walang magawa kay Kristo ay maaaring magtiis na parang nakikita siya na hindi nakikita. Opo, in Christ alone, mga minamahal ko, no?
Sabi nga ng English na nabasa ko, no po, salvation is by means of substitution. Paano naging substitution? Yung para sa atin, mamnamal ko, na kaparusahan ng pagkakasala. All have sinned and come short to the glory of God. At for the wages of sin is death. Yan po tayo. Yan po ay kinuha ng ating Panginoon Jesus sa atin. Siya ang nagbata, siya po ang nagdanas ng kaparusahan ng kamatayan para sa atin ng kahihiyan. Yan po ay kanyang kinuha para sa atin. At yung buhay niyang perpektong pagsunod, mamnamal ko, yan ang ibinibihi sa atin sa sandali na tayo po tumanggap sa ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. Hindi kami karapat-dapat dito, pero ginawa mo pa rin. Sapagkat tunay ng pag-ibig mo ay napakadakila at walang ibang gaya ng ating pumahal na Diyos. Mga kapatid kong minamahal, ito nawa ay dumagay sa ating puso. May kurot nawa sa ating mga puso na ating pumakita, kaya tayo may kaligtasan dahil sa ating Panginoon Jesus. Dahil tayo may kapayapaan sa Ama, sapagkat yan ay sa ating Panginoon Jesus. Dahil kaya tayo meron pong buhay na walang hanggan, meron tayong langit na bayan, kaibigan ko at kapatid ko kay Kristo, dahilan yan sa ating Panginoon Jesus ang kailangan lang natin. Tanggapin siya at panampalatayanan na may bisa ang kanyang dugo, upang tayo mapatawad at tayo inaring ganap sa pamamagitan po niya. Ang sabi dito, ang bendisyon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ay sa kanila, kapag ikaw ay ipagkanulo sa kasalanan, huwag mawalan ng pag-asa, huwag mag-antala, at magdalamhati sa walang pag-asa na kawalan ng panampalatayang, ngunit dalhin ang iyong kaso agad kay Jesus. Lahat tayo nadarapa. Lahat tayo ay bumabagsak, na kung saan si Satanas ay handa na ibulong sa iyo, nako, antindi ng iyong ginawa at hindi ka na magiging karapat dapat sa Panginoon. Mga kapatid, yun pong kanyang sumbat, may katotohanan po yun, na talaga namang nagkakasala tayo, at tunay nga na mga kapatid ko na naroon tayo, pero ang mali sa kanyang sinasabi ay yung ating isipin na tayo hindi nakarapat-dapat, hindi natatanggapin ng Panginoon. Pero ang katotohanan po niyan, siya ay laging nag-aabang. Nakagaya po nung ama ng alibughang anak, hinihintay ang alibughang anak. At nang kanyang makita, dumarating, nagtatakbo siya at kanyang sinalubong. Bukas palad niyakap niya, hinagkanya, manamahal ko, walang alintana ang kanyang amoy, ang kanyang itsura, kundi bagkos diyakap niya bilang kanyang minamahal na anak at itinuring pong anak. Iyan po ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya huwag tayong magdalawang isip. Tayo man ay meron pong mga nagawang di maganda, tayo man ang inaakala natin na napakalaki ng ating atraso sa ating mga Panginoon, siya po ay nag-anyaya, lumapit kayo sa akin. Kaya nga, sundin natin ang tinig niya, mga minamahal ko. Sabi dito, huwag mag-antala at magdalamhati sa walang pag-asa ng panampalataya, ngunit dalhin ang iyong kaso agad kay Jesus. Dumaan si Kristo sa lupa kung saan nabigo si Adan, at tinubos ang kanyang kahiyahiyang kabiguan. Ginawa siyang perpekto sa pamagitan ng pagdurusa at kanyang tutulungan ang lahat ng matutukso at gumawa ng paraan sa pagtakas upang makayanan nila ang tukso. Alam niya kung paanong makiramay sa bawat tao. Sino po ito? Ang ating pong Panginoon Jesus. Sino po yung tinutukoy na alam niya kung paano makikiramay? Tayo po, mga naman ko. Dahil tinutukoy niya ang kanyang interes sa kapakanan ng mga taong kanyang pinarito upang iligtas. Anong kahangahangang mataas na saserdote si Jesus? Maaari nating ialay sa kanya ang mismong pasanin ng ating kaluluwa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Po, sa atin pong pakikinig, sa atin pong pagbabasa, muli ay binubuhay nito ang damdaming ng pagpapasalamat at ng atin pong pagtanaw ng utang loob sa ating pong mahal na Panginoon. Sa tama yung awit, Jesus paid it all. Naman ko, siya ang nagbayad ng lahat. At meron ako nakitang post na shinare ko, na kung saan ay parang resibo po, yung pong kahihiyan ay binayaran niya, yung pong kamatayan binayaran niya. At kaya nga po, tunay nga na ito pong ating mga binabasa, nawa ay magpalapit sa ating mahal na Diyos, at ating pong masumpungan na siya'y karapat dapat mahalin at paglingkuran.
Okay, so yan po ang ating pong babasahin at tayo po ay humanda sa ating pong pag-share both Google Meet and FB Live. Inaanyayahan ko po kayo na kung po ay merong nais na ibahaging refleksyon sa ating pong napakinggan at nabasa, ay tunay nga na welcome po kayo. At ilagay lamang po sa ating comment section yung inyong pong mga reaksyon, yung inyong pong mga reflection, at ano po yan. Maging yung ating pong mga panalangin ay atin pong ilagay din upang mamaya ay amin po kayong maipanalangin. Okay, unahin natin si Sister Melda. Sige po, sa pagkatapos ay si Brother Dong. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon lang siyang maging sentro ng pangunahing prioridad sa ating buhay. Ang hanapin ng kanyang kaharian at kalwalhatian, pawang lahat idaragdag niya sa tulong ng banal na Espiritu, tayo gagabayan at iingatan. Yung Panginoon, siya yung lahat na nagbibigay, nagsusustain sa atin ng ating mga pangailangan sa araw-araw na buhay. Kailangan araw at gabi pagbulay-bulayan natin ang banal na kasulatan dahil ito yung sandata natin at sandigan sa ating buhay. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang tanging ligtas na lugar lamang ay sa bisig ng ating Panginoon, Jesus. Tayo'y lumakad na kasama si Kristo sa araw-araw na buhay para wag tayo mawaglit sa kaligtasan. Ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan, maging maalab na relasyon natin sa ating Panginoon Jesus lamang, tayo makakatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa sa ating buhay. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, malapit na po ang kanyang pagdating. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay, manatiling nakakonekta, manghawakan, manampalataya, manalangin sa araw-araw. Naway ang bawat isa, siya yung nagbibigay sa atin, nagsusustain ng lahat ng ating pangangailangan. Siya yung dakilang manggagamot, sa kanya lamang at wala ng iba. Kaya sa mga oras na ito, ibalik natin ang papuri pasasalamat sa Panginoon dahil ang bawat isang dumadanas ng mga paghihirap sa mundong ito, ang Diyos lamang ang ating sandigan. Siya lamang ang ating masasandalan. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng tanging kalakasan. Sa kabila ng mga karanasan pagsubok, ang Diyos, madali natin mahihinga ng tulong kahit siya'y nasa langit, lumuhod lang po tayo. Makikita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. Lahat ipagkakalob niya po sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen. Amen. Okay, thank you po for sharing. Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Magandang umaga po sa lahat. Sabi po rito, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po yung sermon sa bundok, inisa-isa natin tong mapapalad. Hindi attitude. Sa katunayan po, talaga naman ay hindi natin magagawa ito sa ating sarili. Pero may magagawa po tayo, Sabi po, pagsisisi, pagtalikod, kasi po tayo ay likas na makasalanan. Sabi po, ang ating pong puso ay masama ang haka. Kaya po, hindi po tayo magkakaroon ng malinis na puso. Ang tangi lamang po nating magagawa ay yun nga po, ay lumapit sa ating Panginoon, pagsisihan at pagtalikod sa mga kasalanan at gawing siyempre pagsisisi, pagtalikod sa mga kasalanan ay kasama po doon yung pagbabago ng ating buhay. So yun lamang po ang magagawa natin para magkaroon tayo. At higit parang kadugtong to ng pag-aaral natin kahapon ng umaga, Brother Marlon, yung kasama po kasi rito yung maging mapagbigay kasi mabuti. Kailangan mabuting puso. Sabi po kasi yung puso na walang dungis, yun po yung malinis. So hindi po natin magagawa yun, hindi po mangyayari yun. Sapagkat lahat ng gagawin natin ay sa Diyos manggagaling din, pati po yung pagsisisi at pagtalikod sa mga pagkakasala ay siya rin po yung gagawa nun. So talaga po ang susi ay lumapit sa Panginoon at sabi nga ni Apostol Pablo, mamatay sa sarili sa araw-araw para ang Diyos ang siyang pumasok sa atin at siya ang mabuhay at makita sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen and amen. Thank you, Brother Dong.
Sister Imelda, pakisuyo po yung inyong po mic. Pakisuyo po yung inyong mic. Paki-mute lang po. Ayan. Thank you so much. At mga kapatid, wag mo natin kakalimutan po yung ating pong mga mic. Kapagkat nasasayang po na hindi natin maintindihan yung ating pong mga kapatid na nag-share. Right away, matapos po tayo mag-share, ay pakipindot po yung ating pong mute button. Ayan. Thank you so much po Okay. Ate Lita, sige po, go ahead. Thank you, Brother Dong. Okay, good morning po muli. Thank you, Kuya Dong. Sabi nga nung panalangin ni David, O Panginoon, likhaan mo po ako ng malinis na puso na siya din naman dapat nating maging dalangin sa ating mga sarili. Sapagkat ang puso pong ito ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng pandaraya. Kaya sabi nga ang talitalino mo pag sa eskwela pero pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo ka. Kasi nga ang tao ay madalas na nagpapadala sa kung ano po yung damdamin na dapat ay hindi rin po tayo doon sapagkat ililigaw po tayo kapag ito yung ating kung ano yung gusto natin kasi yun nag-derive doon na kapag yung puso natin ay punong-puno ng makasarili, punong-puno ng kasakiman, punong-puno at yun po ang isusuko natin sa Panginoon yung mga ugali po natin ayun dahil kung iyan po ay punong-puno rin ng yung selfishness, yung greedy, yung anumang mga masasamang ugali ay tunay nga na hindi natin makikita ang Diyos. Ano po kasi nga andun tayo puro pangit yung nasa hinahanap natin pero kung ang magiging dalangin natin ay baguhin tong pusong ito at likhaan tayo ng isang puso na malinis kagaya ng ating Panginoon ay yun din po ang lilitaw sa ating mga pag-uugali. Mawawala po yung mga masasama. Yun po kasi yun yung na dapat nating maisuko sa Panginoon dahil kung hindi, patuloy pa rin tayo na gagawa ng mga kasamaan. Sabi, pagkasamaan, siyempre, ano mo makikita, parang ikaw na yung kay Satanas ka kapag puro masama yung ginagawa mo hindi dahil parang ang nakikita mo ang Panginoon, puro kabutihan yung magagawa mo. Kaya nga, hilingin nating lahat mga kapatid na tayo likhaan ng Panginoon na isang malinis na puso. Kasi malibang mapasa atin yun, kailanman ay hindi natin makikita ang Panginoon. At kapag wala tayong Panginoon, ayan na nga po ang kaguluhan. Ang lahat ng kasamaan ay siya pwede nating magawa. Kaya tulungan nawa tayo ng Diyos. Ano po mga kapatid, na tayo'y mabago at huwag tayong padala sa kung ano po itong sinasabi yun ang mga nararamdaman po ba natin, iyan ang magdadala sa atin sa kasamaan. Huwag po tayong padala din sa kundi sa kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Yun po, doon lang tayo magkakaroon ng malinis na puso. Yun lang po. God bless us all po. Amen. 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 Ayan. Thank you so much, Ate Rita. Opo, yan po, actually, kung ating titingnan, dapat ay mutual agreement ang meron. Sa mag-asawa, dapat po ganun, magkaisa kayo ng saloobin. Opo, sabi nga ay dalawang laman, pero pagka nag-asawa na ay isang laman na daw po kayo. Yan po ang karanasan ng isang Kristiyano na kung saan tayo po yung babaeng kakasal, yung kanyang iglesia, at yung pong lalaking ikakasal na ating hinihintay ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga po, dapunta tayo sa kalagayan ganon. At sabi nga ni Atilita, yung pong paghiling ni David na likhaan mo ko ng isang malinis na puso, dapat ay ganon din po tayo, mga mayaman ko, At alam nyo, ganon din po ang gusto ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi niya. Dito po sa Proverbs 23:26, tingnan niyo po ang sabi. Kung si David ay humihingi ng isang malinis na puso, ito naman din ang hinihingi ng ating pong Diyos. Ang sabi niya ay, anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Asa na yon? Okay, wait lang po medyo nagbago, sabi doon kasi sa akin pong binasa kanina, give me your heart, ang sabi niya. Wait lang po, atin po ibabalik. Ang sabi doon sa English, sa Proverbs